Hi, Gretchen here. Welcome to Get Smarter and Better, where our goal is to grow every Filipino SME's ROI. Together, we will try to answer most frequently asked questions and encountered concerns of entrepreneurs like you. So, for today, try natin ulit maghanap ng sasagutin na tanong. Ito siya. Ang tanong, magkano ba dapat ang budget ko sa marketing? Very, very valid question. Dahil bilang entrepreneurs, lagi tayong may limited budget and unlimited goals na ang isa sa pinakamakakatulong sa atin ay marketing. So para masagot po kung magkano ba ang healthy budget range ng inyong kumpanya o negosyo para sa marketing, may dalawa pong additional qualifying questions. Una, gano'n na po ba katagal yung negosyo nyo? At pangalawa, kayo po ba ay retail business or B2B business? So, ang general answer po ay 5 to 20% of your gross revenue may go to your marketing spend. So, para na lang po madaling i-math dahil hindi tayo masyadong gifted doon. No? Kung 100,000 po yung kinita nyo for the month, ang healthy marketing budget range ay somewhere between 5 to 20,000 pesos. So, paano mo malalaman kung nasan yung tama sa'yo? Dahil medyo malaking range yung 5 to 20,000. Again, ang unang qualifying question, gano'n na po ba katagal yung inyong negosyo? Kung yung negosyo nyo po ay mga nasa 0 to 2 years, that means nasa startup stage po kayo. Naturally, kailangan nyo pa pong ipakilala yung business nyo. Nagre-raise pa lang po kayo ng brand awareness. Nagsistart po kayo sa 0 leads. Tapos marami pa po kayong campaigns na kailangang i-run. So anong effect nun? Siyempre, mas dapat po invested tayo sa marketing. Kasi nga po, bagong-bago pa lang, nagpapakilala pa lang po tayo. So kung nasa ganung stage po kayo, nandun po tayo sa 12 to 15 or 12 to 20% na marketing budget range. Kung yung business nyo naman po ay nasa growth stage na, more than 2 years na siya, around 5 years, growth stage business po ang tawag natin doon. Ayan, pwede naman po tayo dyan sa 8 to 12% or more than 5% definitely. Kasi po, dyan naman yung gusto mong masustain yung traction na na-create mo during your awareness stage. And eventually, kapag nasa mature stage na po talaga yung business nyo, tapos na po kayo sa startup stage, tapos na po kayo sa growth stage, nasa mature stage na kayo, meaning more than 5 or 10 years na po yung business ninyo, established na po talaga yung clientele na meron kayo, then you can actually even reduce your marketing budget to 5% kasi gusto mo lang po na masustain yung kung ano po yung na-establish nyo nung una. Pero hindi mo na kailangan magpakilala right from the very start or from a fresh new market. Except na lang po kung may ilo-launch kayo ulit na bagong product. Ngayon, sa kabilang banda naman po, yung second qualifying question, kayo po ba ay retail business or B2B business? Kung retail business po kayo, pagkain, sapatos, damit, syempre, mas malaking marketing budget po yung kailangan nyo kasi ang dami nyong kalaban na brands. So, kung kayo po ay retail business or B2C, then a healthy marketing budget will be on the top side of our range. So, nasa 10 to 20% po yan. Pero kung kayo po ay nasa B2B space, meaning ang mga negosyo rin po ang inyong mga kliyente. Kayo po ay IT firm, marketing firm, training firm. Kung kayo po ay B2B, hindi nyo kailangan makipag-partner sa napakaraming TV show, gumawa ng commercial, mag-run ng napakaraming ads. You're more into lead generation, then your marketing budget can be from 5 to 10%. Or even 15% nga po kung kayo naman ay nandun sa early stage ng pagiging B2B. So, nandyan po ang iba't ibang pwedeng maging sagot para sa tanong ninyo kung magkano po ba dapat talaga ang ginagastos sa inyong marketing department. Again, depende po yan sa inyong growth stage or sa age ng business ninyo at kung kayo ay retail or B2B. But in general, it's somewhere between 5 to 20%. At tandaan nyo lang din po, yung 5 to 20% po na yun ay marketing department spend. Meaning, doon nyo na po kukunin yung pampasweldo nyo sa taon, yung binabayaran nyo for marketing, pang meta ads po ninyo, pang Google ads ninyo, pang maintain ng website. So, kumbaga, yung 20% po na yun, kung i-max out natin, yun na yung kabuuan
katutuan nung kakainin nung marketing sa pie nung inyong revenue sa inyong negosyo. And that's for today's answer to most frequently encountered concerns of entrepreneurs like you. Follow us for more.